Pangalawang Samuel, Kapitulo 17. Sinabi ni Ahitophel kay Absalom, "Papiliin mo ako ng 12,000 tauhan, at ngayon ding gabi hahabulin namin si David. Sasalakayin ko siya habang pagod pa siya at nangihina. Malilito siya at tiyak na magtatakbuhan ang kanyang mga tauhan. Ang hari lamang ang aking papatayin. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kanyang mga tauhan, gaya ng isang babaeng ikakasal sa naghihintay niyang mapapangasawa. Iisang tao lamang ang nais mong mamatay, kaya't ang iba ay hindi masasaktan." Nagustuhan ni Absalom at ng pinuno ng Israel ang payo ni Ahitophel. Ngunit sinabi ni Absalom, "Tanungin din natin si Kusai na arkita kung ano ang kanyang maipapayo tungkol sa bagay na ito." Pagdating ni Kusai, sinabi ni Absalom ang payo ni Ahitophel. Tinanong niya si Kusai, "Susundin ba natin si Ahitophel? At kung hindi, ano ang masasabi mo?" Sinabi naman ni Kusai kay Absalom, "Sa ngayon, ang balak ni Ahitophel ay hindi mabuting sundin. Hindi mo ba alam na ang mga tauhan ng iyong amay, mga sanay na mandirigma? Mababangis silang tulad ng inahing osong inagawa ng anak. Sa talino ng iyong amay, hindi iyon matutulog na kasama ng kanyang mga tauhan. Malamang siya ngayon nagtatago sa isang hukay o sa ibang lugar. At kung sa unang pagsalakay ay malagasan ka ng mga tauhan, tiyak na ang sino mang makabalita ng ganito ay sasabihin, 'Natalo ang mga tauhan ni Absalom.' Matapatmat may pusong leon ay matatakot din, sapagkat alam ng buong Israel na magiting na mandirigma ang iyong ama, at hindi aatras sa labanan ang mga tauhan niya. Ganito ang payo ko. Hintayin mo munang ang mga Israelita mula sa Dan hanggang Beersheba ay matipong lahat na sindami ng buhangin sa dagat. Pagkatapos ikaw mismo ang manguna sa pakikipaglaban. Hahabulin natin ang kaaway saan man siya magsuot. Sasalakayin natin siya na parang hamog na pumapatak sa lupa, at wala isa man sa kanilang sambahayanan at mga tauhan ang matitirang buhay. Kung siya'y umatras sa isang lungsod, ating iguguho ang lungsod na iyon at itatambak sa bangin upang wala ni kapirasong bato na matira roon." Pagkarinig ngayon, sinabi ni Absalom at ng buong Israel, "Mas maganda ang payo ni Kusai na arkita kaysa payo ni Ahitophel." Nagpasya si Yahweh na huwag masunod ang maputing payo ni Ahitophel upang mapahamak si Absalom. Nakatakas si David. Pagkatapos sinabi ni Kusai sa dalawang paring sina Zadok at Abiathar ang payo ni Ahitophel kay Absalom at sa matatandang pinuno. Matapos ipagtapat ang lahat, sinabi niya, Babalaan ninyo agad si David na huwag matutulog ngayong gabi sa may batis sa ilang. Patawirin siya sa ibayo ng Jordan bago mahuli ang lahat. Baka mapahamak siya at ang mga kasama niya." Para walang makakita sa kanila, sina Jonathan at Ahimaas ay hindi na pumasok ng lungsod. Doon na lamang sila naghintay sa En Rogel. Ang anumang balita para kay David ay dinadala sa kanila ng isang aliping babae. Ngunit may binatilyo palang nakakita sa kanila at ito ang nagsumbong kay Absalom. Nang malaman nila ito, umalis agad ang dalawa at nagtago sa Bahurim. Lumusong sila sa balon sa loob ng bakuran ng isang taga roon. Tinakpan agad ng asawa nito ang balon at kinalatan ng trigo ang ibabaw niyon upang hindi paghinalaang may nagtatago roon. Dumating ang mga alipin ni Absalom at nagtanong sa babae, "Saan naroon sina Ahimaaz at Jonathan?" "Tumawid na sila sa ilog," tugon ng babae.
Ginalugad nila ang lugar na iyon ngunit walang nakita kaya't nagbalik na sila sa Jerusalem. Pagkaalis ng mga tauhan, umahon sa balon ang dalawa. Nagpunta agad sila kay David at ipinagtapat ang masamang binabalak ni Ahithophel. Pagkatapos sinabi nila, tumawid kayo agad ng ilog. Tumawid nga si David at ang buo niyang pangkat at nang magmamadaling araw, wala isa mang naiwan sa kabila ng Jordan. Nang malaman ni Ahithophel na hindi sinunod ang kanyang payo, umuwi agad siyang sakay ng asno. Matapos mag-iwan ng huling habilin sa mga kasambahay, siya'y nagbigti. Inilibing siya sa puntod ng kanyang ama. Dumating si David sa Mahanaim. Nasa Mahanaim na si David nang tumawid sa Jordan sina Absalom at mga kasamang Israelita. Sa halip na si Joab, si Amasa ang ginawa ni Absalom na pinuno ng buong hukbo. Si Amasa ay anak kay Abigail ni Itra, isang lalaking Ismaelita. Si Abigail naman ay anak ni Nahas, kapatid ni Zeruyas na ina ni Joab. Ang mga Israelita at si Absalom ay nagkampo sa Gilead. Pagdating sa Mahanaim, si David ay sinalubong ni Sobi, anak ni Nahas na Amonitang taga-Raba. Kasama ni Sobi si Makir, anak ni Amil na taga Lo-debar at si Barzillai, isang Gileaditang taga Rogelim. May dala silang mga banig, kumot, mangkok at banga. May dala rin silang trigo, sebada, harina, mga butil na sinangag, gulayin, pulot-pukyutan, keso at mga tupa. Ipinagkaloob nila ito kay David at mga kasama nito upang may makain sila, sapagkat alam nila ang mga ito'y pagod na pagod at nagdanas ng matinding gutom at uhaw sa ilang. Napatay si Absalom.